Ako po si Wilna Panson. Meron po akong karanasan na sakit sa puso po. As in, artery, coronary heart disease po. Barado po siya sa ugat. Actually po, dalawang ugat po ang barado po sa akin, puso. Nagsimula po to noong last year, 2023. Meron pong nag-invite sa akin na kapitbahay ko. Isa po siyang born again. So, hindi po ako nag-alinlangan na umattend. Dahil gusto ko rin po maranasan kung ano pong tawag na gawain na sinasabi nila na makinig daw sa salita ng Diyos. Nararamdaman ko po na sabi ko, ang sarap pala, ganito pala ang salita ng Diyos. So, na-encourage po ako na gusto ko pang maulit-muli sa pagkakataon. Nice ko lang po ma-invento sa inyo na nung unang-una po na as in, hindi ko pa po kilala si Lord sa buhay ko. May ginawa na po sa akin noon kahit hindi ko pa siya as in kilala. Sa father ko po, nag-50-50 pong father ko noon na nagkaroon po siya ng tumor sa utak po. May posibilidad po na mawawala yung father ko. At that time po, nasa abroad po ako na. Hindi ko po alam kasi hindi naman ako makakauwi. Wala po akong ginawa kundi tumawag sa kanila. Sabi ko po sa kanila, Lord, alam po kung ano yung nilalaman ng puso ko. Sakit, mahirap, na hindi ko wala ako sa poder ng papa ko. Sana po, pakita mo sa akin, totoo ka. Pagalingin mo papa ko. Sa oras po mangyari yun, Lord, pinapangako ko. Nagkahawakan ko po yung sinasabi niya na tatawag po kami sa iyo at ito ibibigay mo. Alam niyo po, nung time na po yun na nabalitaan ko na lang po na yung papa ko nag-recover po siya, naging okay pong operasyon niya. At sa ngayon, praise God po, magaling na pong papa ko. Alam niyo po, nung time na po yun, sa himala po nangyari sa papa ko, in-ignore ko po yung si Lord. Hindi ko na siya iniisip. Kaysa pagsimba, hindi ako nagsisimba sa kanya. Kaysa pagtawag sa kanya, hindi na ako tumatawag. Hanggang dumating na naman yung pangalawang nangyari sa akin yung sa anak ko po. Nag-ano po yung anak ko? Dengue po. Nasa stage 3 na po yung anak ko yung time na yun. Wala rin po ako sa poder na anak ko dahil katrabaho po ako dito sa Pampanga na silugil ko yung anak ko. Sa pangalawang beses po, tinawag ko na naman siya ulit. Alam mo, sabi ko, Lord, napakasama ko pong tao. Kung saan lang po ako may kailangan, doon lang po ako tumatawag sa inyo, pero hindi po kayo nagdadalawang isip na tulungan ako. Alam ko po na mahal niyo pa rin ako. Mahal niyo rin po anak ko. Sana po, tapusin niyo po yung anak ko, pagalingin niyo po. Alam ko po, makapangyarihan ka po. Sa lahat po ng sinabi ko kay Lord, alam ko pinakinggan niya ito. Dahil gumaling yung anak ko eh. And then po, nung time po na nalaman ko na ganito na pong sitwasyon ko, barato sa puso yung sa ugat po yung sakit ko. Marami pong binigay sa akin si Doc na gamot. Ngayon, binilang ko po, pinatanong ko sa butika kung hanggang magkano po yung magagastos ko sa loob ng 6 na buwan na yun. For maintenance po yun. Nasabi, abot ko ng 10,000. Doon pa lang, di ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, tatawag na naman ako sa kanya. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko, Lord, bakit kailangan bang purihin ka bago mo ibibigay
yung hinihingi namin. Yung pala, ayun naisip ko na, wala naman po ibang makikinabang pala kundi tayo din. Alam mo, napakabuti ni Lord. Nasasabi ko napakabuti ni Lord sa buhay ko. Dahil binago niya ako. Malaking binago niya sa buhay ko. Kasi dati palang muro ako eh. Ngayon hindi ko na magagawa. Hindi ko sinabi sa asawa ko dahil alam ko po na tapos po kami sa pera. Ayoko maging pabigat sa kanya. Wala akong kinakapitan kundi si Lord. Hanggang sinabi ko sa kanya, Lord, ilang beses na po bumabit sa'yo. Ini-ignore ito. Sa itong pagkakataon ito. Hirap na po ako. Nahirapan po ako. Kung saan pa ako kukuha ng panggastos ko. Lord, wala akong gamot. Umiinom para bumalik. Kundi ikaw lang, Lord. Ikaw na lang ang bahala sa akin. Ikaw nagbigay ng buhay sa akin. Ikaw din ang kukuha sa akin. Pero Lord, kumahal talaga ako dahil hindi po ako handa mawala ako. Gusto ko makasama yung mga anak ko. Lord, sabi ko, pagalingin mo. Pakita mo yung totoong himala mo sa akin. Kung naghimala ka sa papa ko, sa anak ko ngayon sa buhay ko maghimala. Nung time na po na pinatawag na po sa final examination ko, laking gulat ko nung binalita ko sa akin ng doktor ko na naging negative po. Nawala po yung balaga sa ugat sa puso. Alam niyo po na para ako lumulutang. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero hindi ko sinabi sa doktor ko na hindi ko ininom yung gamot. Ay sabi ng doktor ko, buti naman. Gumaling ka na. Sabi niya, isnak mo na yung gamot na binigay ko sa iyo, sabi niya. Pero total hindi po ako, wala akong binili kahit isang gamot na nilisita sa akin. Wala na ibang pumasok sa isip ko kundi si Lord. Siya ang nagpagaling sa akin. Totoo po yun. Sa lahat po hindi po nakakilala kay Lord, masasabi ko lang po, itawag niyo sa Kanya. Lumapit po muna kayo sa Kanya. Yung time na nakilala ko na siya, masarap pala sa buhay na kasama mo si Lord. Kasi, kahit anong gipit namin, nagagawa ng paraan. Kasi tuwing nagigipit kami, tuwing kailangan ko, tinatawag ko si Lord. Lord, ikaw na lang bahala sa amin. Tama pong sinasabi ng mga kasister ko sa Orlagina. Si Lord ay mapagmahal, mapagbigay, mapagpatawad. Lord, ngayon, nandito po ako sa harapan mo, Lord. Alam ko na may kilig ka, masaya ka. Ginawa ko to para sa iyo. At handa po ako maglilingkod sa inyo, Lord. Kahit saan man ako magpunta. Pinapangako ko po na gagawin ko po kung anong pinuutos niyo. Hanggang sa kaya ko.